Okay, sige po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Praise God tayo ay makakapag-aral na naman sa salita ng Diyos. Importanteng nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Pagkat ito po kasi yung ating ano yung dapat nating paniwalaan, ano yung dapat nating gawin sa mundo ito. Kasi napakarami yung mga turo, di ba? Buksan mo yung internet, TV, mga tao-tao, sa kapitbahay. Ang dami nilang tinuturo. Ang daming ginagawa ng tao na hindi naman po natin sigurado ito ba yung galing sa Diyos. Importante tayo ay nag-aaral sa salita ng Panginoon. Mismo tayo. Ngayon, nag-aapag-Sunday school tayo, pero mahalaga rin po kayo mismo ay nagbabasa. Kikinig ang salita ng Diyos sa inyong sarili. Parang kung mag-aaral tayo ngayon, pero marami ka na binasa sa bahay mo, pamilyar ka na doon sa pag-uusapan natin. Kaya po ang Romans ay basahin lang ninyo. Hindi yung nakadepende. Pwede kayo mag-advance. Pwede kayong ulitin yung mga pinag-aralan natin, mag-ulit-ulayan ninyo, i-analyze ninyo, maglaro kayo, ano ba yung ibig sabihin nito? Atake ba ito ng ating school ni Pastor? Inaral ba namin ito? Pwede nyo kaming kapitan, tanongin niyo po kami. Amen? Pero po, maging active tayo sa ating pag-iisip sa salita ng Panginoon. Kasi gusto natin malaman yung kanyang kaisipan eh. Malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. So, kailangan active tayo nag-aaral. Hindi lang po tayo basta-basta lamang nag-aantay sa Sunday. Masarap rin yan na nakakapag-ating kayo Sunday. Yung iba nga, wala kang Sunday. Hindi pa nga nakakapag-sumasamba. Kumbaga sa halimbawa, nag-aaral po tayo, no? Ang pag-aaral ng mga bata tayo, everyday, wala kang Sabado, Linggo. Tayo na, ang ating mag-aaral, Sunday lang. Sino yung mga nag-o-honor? Siyempre, yung mga masipag mag-aaral, di ba? Sa mga school. Sino yung mga masipag magbasa, nag-a-advance reading yan, inaaral nila, tinatanong nila ang sarili nila, kung ano ba yung natututunan nila. Pagka binigyan ng assignment ng teacher, ginagawa nila yan. Lalo na, yung po kasi pag-aaral ka sa mundo ito, magiging matalino ka sa mundo ito, makakatulong sa iyong profession, magiging maganda trabaho mo. Lalo na sa salita ng Diyos, kasi may kinalaman sa buhay na walang aklan. Ito yung dinalaman ko rito hanggang sa buhay na susunod. Pero dito pa man, paano tayo lalakad, paano tayo mag-iisip, ano dapat natin paniwalaan, ano ba yung hindi natin dapat paniwalaan, nasa Bible yan. Okay? Hindi po ito ginagawa natin kasi parang ritual lamang. Kailangan may Sunday school, kailangan mag-aaral, kailangan magbasa sa Pasko, kailangan makinig ako. Hindi po ganun. Kailangan po ay tutukan natin ang salita ng Panginoon kasi kung hindi man po tayo ito po, opportunity ng mga tao hindi nakapag-aaral. Siyempre kayo, gusto nyo makapag-aaral. Iba, hindi na walang chance ang makapag-aaral ng college. Kaso matatanda ka na ngayon. Opportunity nyo po mag-aaral sa salita ng Diyos. Ang pag-aaral sa salita ng Diyos, ito yung the best course. Ito yung the best course. Ito po yung pinakamahalagang karunungan. Ang karunungan sa mga eskwelahan, puro worldly wisdom na po yan. Mga salungan. Ito po natin hinaaral na yan. Galing sa natin ito. Okay? Hindi siya buksan ng ang Bible. So, Romans 8. Okay? Verse. Kaya nga po, ginawa natin ito sinis natin para hindi tayo tatalon. At magkaroon kayo ng anticipation, o yung sabihin ng anticipation, alam nyo kung saan na tayo tapos natapos natin, ano yung susunod natin. So, pwede kayo mag-aaral. Sinisiris. Di ba ba kayo, pwede kayo mag-series doon? Baka sa mga nanonood ng mga telenovela. Ano yan eh? Series yan eh. Hindi naman natatapos sa isang mga nanonood. Tapos na yung istorya. May continuation yan, di ba? Yung sa mga comics, yung comics dati eh, kami wala ng comics ngayon eh. Yung itutuloy, di ba? Itutuloy. Pagkasabi itutuloy, bibili ka na naman sa comics. Okay? Ganun lang po. So tayo, ginagawa natin, sinisiris natin ito. Anong sa ganon, ay masinsin ang ating pag-aaral.
25 po tayo natapos. Alala yung 25? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinantay natin na may buong tiyaga. Dalawang bagay po yan, pag-aantay at saka pagtitiyaga. Ano ang antayin natin yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo at sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo po sa ating pag-aantay, pagtiyaga tayo. Okay? Hindi yung, ano, ang tagal mo, dumating ayaw mo na. Hindi, gano'n. Ayaw ko ay pag-aantay na may pagtitiyaga. Kaya sa panalangin natin, Panginoon, gusto ko ganito, gusto ko Panginoon, tapos yung mga anak ko, gusto ko Panginoon, umasenso ako, gusto ko Panginoon, maligtas yung asawa ko, hindi mo mananampalataya, yung mga kaibigan ko, hindi mo mananampalataya. Then, manalangin ka, aloban ng Panginoon yan, pero maganda ka pa rin. Kailangan ko yung pag-aantay. Kaya yun ang pinag-usapan natin. Lalo kung nagsisiyasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkatuloy natin may pagkikita. Siyempre, kaya kami pag-asa tayo, kaya pag-asa hindi mo natin nakikita. Pero sinabi ng Panginoon, totoo yan, natay natin, na darating, hindi mo natin siya nakikita. Umaasa tayo makikita natin ng Panginoon sa Kristo. Ako po sa aking pag-aaral sa propesya o sa mga future events, malapit na sa panahon natin. Malapit na po. Niniwala ako ay hindi na po magtatagal ng another generation pa. Okay? So, 26 tayo. Ito 26 na ako maganda po nito. Sige, sa ako nito matulog po na tayo. Pero manalangin muna po tayo. Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami sa aming pag-usap. Tulungan niyo po kami umunawa sa inyong mga salita. Buksan niyo ang mga mata ng aming umunawa para hindi kami magbubulag sa katotohanan. Panginoon, salamat po ang aming pinaparangalan ng ating Panginoon Kristo, ang aming tagapagturo, Banal na Espiritu, ang aming pinupuri at pinapasalamatan ng Ama kayo. Wala niyo po ang gawain dito sa aming iglesia. Wala niyo mga kapatid at mga lamang sa katamis na pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. At ganyan din naman, Espiritu ay tumutulong sa ating kainaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng may hibig at hindi may saysay ng pananalita. So, ang ganda po, no? Ang Banal na Espiritu, ito po ay isang persona ng Diyos, isa Diyos, tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang Panginoon sa Kristo ay nagkataong tao, 30 years na Kristo rito, kailangan siya mamatay para bayaran natin kasalanan. Siya nilibig ang mga buhay at pumakita sa langit. Nung pumakita sa langit, po ba ang isang persona ng Diyos, ang Banal na Espiritu. Ngayon, ang Banal na Espiritu, ito po ay tumatatak sa puso ng mga sumasampalataya. Ang Banal na Espiritu, ito po ang nagpapakilos ng iglesia. Iglesia niya po ito eh. Kung mga sa kumpanya niya to, pamilya niya to. Ang iglesia ay pamilya ng Diyos, hindi sa akin ito. Kaya nga hindi po ako nag-iisip, hindi ako dumidiskarte. Ang Banal na Espiritu dumidiskarte. At siya po ay effective, powerful po siya. 2,000 years ako na ang iglesia. Hindi nasisira ang iglesia. Gustong sirain ng mga emperador, ng Romano, ng gobyerno ang iglesia, pero hindi na masisira. Sa ito po yung pamilya ng Diyos to. Ito po yung kumbaga sa kumpanya ng Diyos, ito hindi masisira. Hindi sa tao ito. Ano po ba? Ngayon, tayo ay iglesia. Tayo ang kabilang sa iglesia. Ngayon, bilang iglesia, individual, meron tayong tatak ng Banal na Espiritu. Ngayon, ang Banal na Espiritu, Diyos po yung iwan ng langit at lupa, pinutulungan niya tayo sa ating mga kahinahan. Ano ba yung mga kahinahan natin? Ang mga kahinahan natin, dahil normal lang tayong tao, natural tayo, hindi natin masyadong alam yung mga bagay natin sa Diyos. Dahil ang Diyos po, mataas ang Diyos, at mataas ang kaisipan ng Diyos, mataas ang programa ng Diyos, mataas ang kanyang pag-isip sa ating pag-isip. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, ang mga bagay-bagay dito sa mundo rito, hackers, marketing, psychology, politics, kung ano na yan, mga napapag-aralan yan sa school. Pero yung mga bagay sa Diyos, ng iglesia, ang plano ng Diyos sa mga believers, ang plano ng Diyos sa mga hindi sumasampalatay sa Kanya, siyempre, ang mismong katangian ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, sino ba siya? Hindi natin basta-basta maunawahan yan, hindi natin mapapag-aralan yan sa college. Wala makakapagturo niya ng mga profesor. Ang nakakapagturo niya Banal na Espiritu. Ano po ba? Sabagat niya po yung baka bagay ng ka-Diyos. Sobrang taas niyan. Hindi abot yan kahit nang isip ni Einstein. Hindi kaya
naiisip nila, naamoy nila, naawakan nila. Scientific. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, pero andyan yan, yung bagay sa langit, makalangit na bagay, ayaw po ay ang Diyos ang nakakaalam yan. O kailangan natin yan ang banal na Espiritu. Ang gawain sa iglesia, bakit may iglesia? Bakit nangangaral ng mabuting balita? Amen? Paano ginagawa mo kung pangangaral ng mga mabuting balita? Sino yung ginagamit ng Panginoon sa buong salon ng iglesia? Sino yung ginagamit ng Panginoon sa evangelism, sa pangangaral sa labas? Ang banal na Espiritu po nagtutulog yan, hindi ako. Ay ikaw, pipilitan parang korporasyon. O sino pa yung mga dito, pwede natin piliin, yung galing sa school, yung mga matatalino, yung mga nag-aaral na may mga grades na mataas, may mga honor, hindi po. Okay? Iba kasi po ito, ibang level, spiritual. Amen? Kaya dito, ang ating katulong, hindi lang actually tumutulong sa atin para katulong. Actually, binigyan tayo ng trabaho ng Panginoon, pero trabaho niya ito, tapos tutulungan pa niya tayo. Halimbawa, yung anak ko, nagpatulong ka sa gawain mo. O ano, hindi ka, maglinis tayo sa bahay. Magwalis tayo. Okay? Tapos mag-map ka. Mag-map. Siyempre, minsan yung bata, hindi pa niya alam kung paano mag-map, di ba? Ang gagawin ko ngayon, tutulungan ko. Ganito po yung, ganito at hindi ang mag-map. Kailangan hindi yung pakonti-konti. Kailangan mapatagal dito. Yung mga mancha sa flooring ay mawala. Hindi yung minsan marito na sa ano ba naman. Kailangan dito, di ba? So, tinutulungan ko siya sa trabaho pinagawa ko sa kanya. Tama mo ba? Ang trabaho ko yan, pero sinama ko siya, ngayon tinutulungan ko siya. Ganun din po rito sa iglesia. Trabaho ng Diyos ito, tinatrabaho natin ito, pero ang banal na Espiritu siya pa rin tumutulong sa atin. Amen? Tinutulungan niya tayo kung paano natin gawin yung kanyang trabaho, kung paano natin gawin yung kanyang misyon. Mission niya po ito eh. Iglesia niya ito, kumpanya niya ito, pamilya niya ito, paano niya ito paalalaguin. And then may mga sinisira dito. Andiyan sa Satanas. Andiyan mismo yung sarili natin, yung ating makasariling plano, selfishness, yung self. Ako, ang pag-ibig sa sarili ko. Eh, hindi overlead yan. Kaya sa ng Panginoon, sabi mo na yung sarili mo. Yung galing kay Adan, isuon mo yung kay Kristo Jesus. Sapagkat kay Kristo Jesus, ito yung naka-align doon sa programa ko. Yung kay Adan, hindi naka-align yan. Sumisira yan. So, itabi mo yan. Hindi ka magagamit ng Panginoon. Yan, alam mo ba? So, sabi dito, ang tumutulong sa atin, sa ating mga kahinaan, ngayon meron tayong witnesses, ang banal na Espiritu. Dito, ano yung specific na kawing kahinaan natin? Ang kahinaan natin dito sa verse 26 ay hindi tayo marunong manalangin. Amen? Alam niyo, yung iba kasi akala nila pagalingan sa pulpito. O kaya pagalingan manalangin. Hindi po. Actually, hindi tayo marunong manalangin. Yung mga tila, akala mo mahusay manalangin, baka gumawa lang sila ng magandang mga salita, nag-compose sila ng panalangin, baka marunong silang mag-isip, pero baka hindi nga naman pinapakinggan ng Diyos ang wala panalangin. Amen? Kasi po ang panalangin, ibig sabihin, nakikipusap ka sa Diyos na banal. Paano ko makikipag-usap sa Diyos na banal? Sige nga. Ikaw po ba, kaya niyo bumas-mas mag-usap kay ano ngayon? Darating yan si BBM. Ano sasabihin niyo kay BBM? Paano niyo siya lalapitan? Halimbawa, dumating niya sa BBM, puporma ka pa lang, inakan ka na ng mga bodyguard niya, tama ba? Magsasalita ka pa lang, ano ba sinasabi mo? Meron pang ano yan, meron pang mahuluhan yung sinasabi mo. So, ang Diyos pa kaya? Sabi nga na, baka ang panalangin mo, hanggang silim lang. Ang Diyos po kasi yan, tao lang tayo. So, hindi tayo marunong manalangin, to be honest. Hindi po tayo marunong manalangin. Salamat, meron tayong natulog. Yan ang banal na Espiritu. At hindi naman ang Espiritu tumutulong sa ating kahinaan. Yung kahinaan natin dito yung manalangin. So kung hindi tayo marunong manalangin na nararapat, ano ba yung nararapat manalangin? Actually, tinuro din niya Panginoon sa the Lord's Prayer. At saka sa Efeso, may mga sample, o hindi lang sample, talagang prayer si Pablo para sa Iglesia sa Efeso. Ephesians 1:17 hanggang dulo. Ephesians 3:14 hanggang dulo. Tapos Colossus, may mga panalangin sila. Pinapanalangin niya ng Efeso, pinapanalangin niya ng mga Colossus. Pwede natin gayahin yun. Pero hindi sa lahat, ang Diyos po ang banal na Espiritu tumutulong sa atin kung paano manalangin ang di nararapat. Ano yung panalangin hindi nararapat? Siguro, pwede ko sabihin, panalangin yung puro ako. Tama? Alam niyo po yung mga manok? Di ba? Manok puro labing? No. Nakakita na po yung manok na pagano'n ng labing? Baliktad, wala. Pagkatulad
automatic mo na yan. Eh, hindi ka tutulungan ng banal na Espiritu. Amen? Sa banal na Espiritu, walang expert. Walang expert. Kahit ako sa harapan ng Diyos, sino ako para sabihin ko, Panginoon, alam mo na yung sasabihin mo eh. Okay? Para lang hindi ka mapahiya, pakikinggan kita. Ganun ba ako? That is foolishness. Amen? Hindi natin alam. Kaya aminin natin, manina tayo. Kasi hindi ka tutulungan ng Panginoon kung malakas ka. Tutulungan ka ng Panginoon kung amin mo mahina ka. Yun ang totoo. Ang totoo ay mahina ang tao. Amen? Sapagat hindi tayo marunong manalangin mararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga bibig na hindi maisa-isay ng pananalangin. Sabi sa bukas, meron tayong mga panalangin na hindi nga natin alam yung express eh. Kasi nasasaktan tayo, nahihirapan tayo sapagat pressure tayo, emotionally charged tayo, confused tayo, in pain tayo, either physical, meron tayong sakit, karamdaman, meron tayong financial problems, meron mga complex. Hindi na natin alam kung saan tayo, anong sisimulan natin idalangin. Amen po ba? Pero ang Panginoon ay namamagitan para sa atin ng banal na Espiritu. He's praying for us. Ang Holy Spirit praying for us, ang Holy Spirit is praying for us. Di mo ka napakaganda niya? Kaya minsan nga, beyond ang ating expectation, beyond ang ating pinapanalangin, binibigyan ng Diyos kasi nga, may pinapanalangin ng banal na Espiritu, hindi naman natin pinapanalangin, sinasagot na din ng banal na Espiritu ng Diyos para sa atin. Ang tanong lang, are you praying? Are you praying? Kaya nga sabi ni James, wala kayo kasi hindi kayo humihingi. Humihingi tayo. Do you pray? Do you always pray? Meron ba kayong panahon na manalangin? Meron ba kayong special place para manalangin? Kumbaga sa ito yung specific yung panahon sa Diyos. Ugaling niyo po yung umaga. Tuloy-tuloy ito maganda yung manalangin sa umaga. Tayo mga probinsyano, magandang example po yan eh. Yung mga taga-Manila, sirana na ng schedule eh. Matutulog sila, lalo na alas 2. Eh, paano magigising ng umaga, natulog ang alas 2? Kung matutulog ka ng alas 2, magigising ka ng alas 4, ilang oras na natulog mo? 2 oras. Mananalangin ngayon, para ka nagdulig. Hindi mo na nalalaman kung ano iniisip mo. Pero kung matutulog ka ng alas 9, alas 8, mas maganda. Alas 9, alas 10, magigising ka ng alas 4, alas 5. Kasi pag nagising ka ng alas 4, meron kang kinapain para manalangin, mayayos naman ng Espiritu ang isip mo kung paano manalangin. Magkakaroon ka ng communion sa Diyos, meron kang communion sa Diyos, meron kang panahon sa Panginoon para palakasin ka niya. Paano kanya palalakas? Wala ka doon. Paano kanya biglas? Wala ka doon. You are not around. You are not present doon sa inyong usapan. Halimbawa po, kasi hindi mo nga, minsan pinadalaw kayo ng insomnia, hindi kayo makakatulog. Ayun, pagka may insomnia ka, ang problema ka, hindi ka makakatulog, iinom ka ng gamot, magbibilang ka ng mga tupa para makatulog ka, iinom ka ng gatas, kung ano nung gagawin mo. Huwag mong gawin yan. Pagka hindi ka makatulog, pero may insomnia, yun ang oras na manalangin ka. Okay? Bumangon ka, umalis ka sa kama mo, huwag mong pilitin matulog, hindi ka na makatulog, bumangon ka, magbasa ka ng Bible. Nanalangin ka. Amen? Baka nakakabasa mo ng bato, baka 15 minutes lang, nakatulog ka rin. Diba? Kasi Bible ka. Pero pagka makatulog ka, pigilan mo naman, kasi nananalangin ka eh. Ibibilas sila ng Panginoon, lumalis ka pa. Diba? Parang bagang nag-ahantay ka sa pila. Sa pila. Andiyan na si Mayor, palabas na, kung bibigyan ng 1,000. Kaya nga ba ng pila mo, nainit ka, umalis ka. Pagka-alis mo, lumabas na si Mayor. Talo ka. Amen? Ikaw ba ay nananalangin sa Panginoon? Do you seriously talk to the Lord? Eh, paano mo gagawin na kung hindi mo pinaniniwalaan? Paano mo gagawin na mananalangin ka kung hindi mo pinaniniwalaan at papangyayan ka ng Diyos? So, it boils down to faith. Lahat po yan ay humiikot na lang pala tayo pa, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero bakit natin nakipag-meeting sa hindi mo nakikita? Hindi mo nakikita pero ang diyan. Ang Diyos kasi Espiritu. Hindi natin siya nakikita. Ang Panginoon sa Kristo, meron siyang katawan, pisikal. Meron siyang Espiritu, pero nasa langit na. Tumaba ang Holy Spirit para dumabay sa atin. Ito nga para tumulong sa atin. Amin po ba? May mga hibig tayo, at may mga hibig na yan, may kapapangan daing. Minsan, may sakit ka, tagdadaing ka. Yung daing mo, tigisingin ka, natutulog ka na, minsan
request mo sa Kanya. Kung siyang naglagay ng prayer request sa puso mo at binigkas mo ito sa Kanya rin, sasagutin niya kaya yan? Natural. Yun mo galing sa Kanya eh. Amen? Galing sa Kanya yung words, yung panalangin. Tapos binigkas mo yan sa harapan niya. Sasagutin niya. Yun ang kalooban ng Diyos. Ang pinakasabi nga ni John, isa tingnan masa, 1 John 5:14 and 15. 1 John 5:14, 15. Okay, so tinutulungan tayo ng banal na espiritu ng salita ng Diyos para manalangin. Ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, meron tayong kumpiyansa sa Kanya. Na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayaw sa Kanyang kalooban, amen? Ano man ang ating hingin, pero ayaw sa Kanyang kalooban, marami po yan. Kaya ngayon nilalagay ng Diyos sa ating mga puso, kalooban niya. Ngayon mo paano nilalagay sa ating puso kung hindi tayo nagbabasa ng Bible? Tanungin ko po kayo, kalooban kaya ng Panginoon na maligtas ang inyong mga magulang? Diba? Baka nilagay na ng Panginoon niya sa puso nyo kasi hindi pinapanalangin. Nilagay ng Panginoon ng prayer request sa puso mo, hindi pinapanalangin, hindi sasagutin ng Diyos yan. Kasi gusto ng Panginoon na yung partnership. Yes, lalagay ko sa puso mo panalangin. Pero bakit ko pa ilalagay sa puso mo panalangin kung sasagutin ko naman pala? Kung gusto mo maligtas ang magulang mo, kahit na hindi ka manalangin, bakit mo kaya kailangan para manalangin? Hindi ko kasi gano'n. Kasi gusto ng Panginoon, meron pang participation. Ano yung participation? Manalangin ka. Ibibigay na nga ng Diyos ang concern sa puso mo. Ipapanalangin mo lang ito, hindi mo magawa. Ngayon natin, ang part ng Panginoon natin mo na siya magligtas ng iyong mga magulang. Hindi gano'n. Okay, naglagay ang Panginoon. Ang request sa puso mo, lagay mo yan, manalangin mo yan. Magantay ka, magpagtitiis. Ay nakalaman ng Panginoon yan, kailangan ka magantay. Kasi ako nag-aantay ka, minumod ka ng Diyos. Baka sumagot ang Panginoon sa'yo ng mabilis, akala ko, very special na tao. Hindi. Mode ka, antayin mo, ang gantay mo sa ng Panginoon, ang terms niya, ang kalooban niya, ang paraan niya, antayin mo, hindi ang paraan mo. Amen. Ngayon, pag inantay mo ngayon, maliligtas. Liligtas ng Panginoon. Gagamit ang Panginoon, baka ikaw ang gamitin ng Panginoon para magsalita sa magulang mo. O kaya, ibang tao, makapanood siya ng TV, makabasa siya ng papasahin, makapulot niya yan. Maliligtas, pero ang partisipasyon. Ang partisipasyon mo, nanalangin ka. Amen po ba? Ngayon, pag nakita mo yung nanay mo, nagtatanong-tanong na, ay, magsalita ka rin. Amen? O kaya, pinaisip naman ng Espiritu, yayahin ko siya dito sa church. Gawin mo yung part mo. Amen po ba? Meron tayong partnership. Kasi, ang iglesia ay sa Diyos. Ang iglesia ay sa Diyos, sa Kanya yan. Naman ang Espiritu ang kikilos, pero hindi na magkikilos ang Diyos dito sa ating church kung walang tao. Amen po ba? Kailangan may labi siya, may dila siya gagamitin. Meron siyang mga paang gagamitin. May mga kabay siya gagamitin at kaya yun. Hindi naman ba sa ang Panginoon ay nagtatrabaho na walang participation ng church at ang church ay kayo. So ang trabaho ng Diyos, in-employ niya tayo, sinama niya tayo sa trabaho niya, kailangan ay faithful tayo nagpapagamit sa kalooban niya. Amen? At dinidinig tayo niya. Kung kalooban niya, dinidinig niya tayo. At kung ating nalalaman, kung importante ba natin mo yan, ano yung kalooban ng Diyos? Na tayo dinidinig niya saan, anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin na ang mga kahilingan sa Kanya yung ating hingin. Nagkakaroon tayo ng confidence. Ang faith natin ay mataas. Sapagkat alam natin kalooban ng Diyos kung ating pinapanalangin. At darating ang panahon ay pinapakinggan niya. Which is maraming nalangin tayo sa ating mga dalangin. Ngayon pag nalalangin ka na muli, kaya magpapumpiyansa sa mga pinapanalangin niya. Ay sasagot. Magantay ka lang. Huwag kang mainip. Huwag kang gagawa ng sarili mo diskarte para ikaw ang sumikat. Hindi ko gano'n. Diskarte ng Diyos. At mo, minsan nga, hindi ka ang gagawin ng Panginoon. Pray ka, pero hindi ka ang gagawin ng Panginoon kasi makamot mo yung pray. Pray ka malakas sa mga bulan mo, kaya hindi ka ang gagawin ng Diyos. Para hindi mo suluhin. O hindi ka magkaroon ng bahagi sa gloria. Ang gloria ay sa Diyos lang. Sabi nga ni Pablo, mayroong nagtatanim, may nagdidilig. Amen? May nagdidilig. Kanya-kanya po gloria. Sige siya, balik mo na sa Romans 8 verse 25. Okay?
Question? Wala. Okay. At ngayon, verse 26, at ngayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin, ang namamagitan dahil sa ating mga bibig na hindi may saysay ng pananalita. Praise God. Praise the Lord. Pero pagkabala ng Espiritu, ang tumutulong sa atin. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu. Sino sumisiyasat ng ating puso? Ang Diyos din. Siya may alam niya ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban niya. Imagine mo na, ito ang Ama, tayo ito, namamagitan ng banal ng Espiritu. Ang Panginoon Kristo namamagitan. Ang trabaho ng Panginoon Kristo ngayon sa langit, ako nakaupo siya, siya po ay intercessory praying. Kaya nag-pray siya, nag-pray niya tayo. Amen? Kaya pag ang Diyos na nag-pray para sa atin, sumasagot. Ngayon, kung pinag-pray ako ng Panginoon, bakit parang malas ako? Bakit dumadaan ako ng ganito mga kahirapan sa buhay? Alam niyo po, walang malas-malas sa Kristiyano. Yung mga dinadaanan natin kaya nakalaman ko malasan, blessing yan in disguise. No, sister, napilayan. Kapag napilayan, kaya nag-pray naman ako. Alam niyo, minsan pinapahintulog ng Panginoon niya para kasama yan Una-una, dalawa. Bigyan ko po sa inyo. Ito yung mga involved, mga factors, no? Minsan, unnecessary. Hindi kailangan yung mga pains. Unnecessary. Galing kay Satanas. Okay? Kailangan alam mo yan. Ano yung galing kay Satanas? Unnecessary yan. Hindi kailangan yan. Pero minsan, pinapahintulog din ng Panginoon niya para makita mong wala kang kaya. Kaya na Satanas din yung kaya. Pangalawa, sarili mong problema. Which is, natural naman yan. Tao lang tayo, nagkakamali. Alam mo ba? Pag gising mo sa umaga, hanggang matulog ka sa gabi, meron kang mga pagkakamali, hindi ka naman perfect Okay? Pagka nagkamali ka, masasaktan mo sarili mo. Amen? And then yung mga binibigay ng Diyos sa mga pagsulupan. Itong kay Satanas minsan unnecessary. Kaya alam mo kung ano yung hindi kailangan. Diba? Sabi nga ng Panginoon sabi ni Pedro, kung kayo pinag-uusig, sabi ni Pedro, alang-alang sa pangalan ng Panginoon Kristo, magbibo kayo. Pero kung kayo pinag-uusig, pinapahirapan dahil magnanakaw kayo, hindi gano'n. Amen? Kasi sinisira mo sarili mo dahil masama ang ginagawa mo. Pagka alam mo naman masama ang ginagawa mo, sige na, iwasan mo yan. Pero pagka kalooban ng Diyos yung kahirapan, may mga kahirapan kung pinapadaan ng Panginoon sa atin. Halimbawa, nangangaral ka, pinintasan ka, okay yun. Gagaspel ka, pinintasan ka, okay yun. Okay yan. Ang iba kasi ayaw mangaral kasi ayaw nilang mapintasan. Pero sabi ng Panginoon, karangalan nyo na kayo'y pintasan o persecute dahil sa akin. At sabi ng Bible, ang mga tapat sa Panginoon ay iper-persecute. Therefore, kung hindi ka pinapersecute yan, hindi ka tapat. Alam mo ba? Sabi niya kasi ang mga tapat na lingkod ng Diyos ay uhusigin. Kung hindi kayo umusig ngayon, kasi nga, you are in harmony sa mundo. Kung anong ginagawa ng mundo, ginagawa mo yun. Bakit na? May persecute. Pero ang sumatupad doon, you are not faithful to the one who saved you. Pero pagka pinapersecute ka, ano sasabi sa iyo, sinungalingan yan, ay okay po yan. Pablo, si Jesus Christ, dumanda yan. Alam mo ba? So, siya ang nakakasiyasat, alam niya. Alam ng Panginoon ang puso, alam ng Jesus Christ ang puso ng Ama. Alam din ni Jesus Christ ang mga puso natin. Hindi natin siya madadaya. At ang nakasisiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Christian dapat, at ang gusto ng banal na Espiritu, ang gusto ng Iglesia, yung kalooban ng Diyos. Huwag kang kikilusan hindi kalooban ng Panginoon. Gusto ko ito maganda yata ito Alam niyo, huwag sabihin mga magandang gawain ng tao, hindi natin sasabi kalooban ng Diyos. Kailangan na naman yung kalooban ng banal na Espiritu. Next, verse 28. Ito napakaganda. Dito tayo magtatapos.
At nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa ikabubuti. Pero ang iba, sabi na lahat ng mga bagay, meron po yung meron yung classifier. Ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Yun. Kung hindi mo minamahal ng Diyos, ay hindi para sa iyo ang talatang ito. Sabi nga ng Pedro, ang mga hindi umibig kay Kristo, sumpain. Tanong ko po sa inyo, mahal mo ba si Jesus Christ? You love Him. Ngayon, ang pag-ibig natin kay Kristo, hindi yung emotional, no? Hindi yung human affection. Ang pag-ibig natin kay Kristo ay yung divine affection, divine love. I love because He first loved me. Mahal ko, nagmamahal ako, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang kapwa ko kasi inibig muna ako ni Kristo. So yung pag-ibig na ina-apply natin ay hindi human love. Hindi human love. Hindi emotionalism. Hindi affection. Hindi sentimentalism. Ang pag-ibig na inibig natin yung pag-ibig ni Kristo ilagay niya sa puso natin. Amen? Yung alooban ng Diyos. Na lahat, na nalalaman natin na lahat ng mga bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos. Kung tayo yung nagmamahal sa Panginoon, sa pagkatilahan niya tayo una. Ngayon, paano mo ma-express na mahal mo ang Diyos? Susundin mo siya. Tama mo ba? Mahal mo ang Diyos, pero sa salita lang. Susundin mo siya. Sasamba ka. Maglilingkod ka. Magsusurrender ka. Magbubuhay ka sa magsisisi sa kasalanan. Mahal mo ang Diyos. Kaya nga ba ng Espiritu, nasasaktan natin siya. Sabi natin, Pedro, si Pablo, huwag niyong pigatin ang Banal na Espiritu. Nasasaktan natin ang Espiritu. Alam niyo po kayo. Ang Banal na Espiritu nasa puso natin yan. Pagka meron tayong iniisip na planong hindi makalaman lamang sa ating pasarili lamang makamundo, nasasaktan ang Banal na Espiritu na nakatala sa atin. Pag nasasaktan ang Banal na Espiritu na nakatala sa atin, sasayang kaya tayo? Anything na ginagawa niyo yung nakokonsensya kayo, nasasaktan na ang Banal na Espiritu. So, pagsisiyan natin yan. Anything. Okay? Nasasaktan natin ang Banal na Espiritu. Ngayon, kung maalala ng Panginoon ng Diyos, huwag natin saktan. Sumunod tayo sa Diyos. Okay? Sa makalibagay niya ang mga tinawag na sunod sa kanyang nasa. Ang Diyos po, yung mga nagmamahal sa Kanya, yung mga tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban ay yung mga Christian, mga believers. Ngayon, ang mga believers na yan, gusto po rin na mag-split ko lahat yan, sapagkat walang karnal, maliit na bagay na makalulugod sa Diyos. Ang carnality ay sinumpa ng Diyos yan. Hindi talino man tao yan o mabuting carnality ay hindi yan nakalulugod sa Diyos. Amen? Nalalaman natin ang lahat ng mga bagay at pagkakalakit ng gumagawa sa kabubuti ng nagsisibig sa Diyos sa mga timbagay niya o mga tinawag na lusunod sa kanyang nasa. Ngayon naman, pagka qualified na po tayo, mahal natin ang Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon, pero minsan, na parang minamalas pa tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, walang malas-malas eh. Wala akong malas sa Kristiyan na naglilingkod ng tapat sa Panginoon. Amen? Ito pong lahat ay may gantimpala sa Diyos. Ngayon po mga naglilingkod sa Panginoon, dito po sa biyaya ng Panginoon, nagkakaroon po ng mga leadership ngayon, mga leaders na bago sa TTC. May mga sacrifices, may mga pains, hirap, financial, may mga kapatid nagsasakripisyo financially. Time nila, mga sasakyan nila, ginagamit nila para sa Panginoon. Ang Diyos po ang magpapala sa akin. Hindi ako. Anong may babalik ko? Kung ginagawa mo paglilingkod para sa Panginoon, ay ko yan. Pero pagka naglilingkod ka, para lamang sa sarili mo, para lamang ma-recognize ka, huwag ka na maglingkod. Kasi hindi ka rin-recognize ng Panginoon. Kung magsakripisyo ka, para lamang ma-recognize ka, huwag dito sa DBC. Unang-una, hindi ko naman pwede palitan yan. Pangalawa, ang Diyos rejected sa Panginoon yan. So, mas mahalaga sa Panginoon yung purpose mo, ano yung motibo mo, kaysa doon sa actual na ginagawa. Ngayon naman, yung iba, may motibo, wala namang actual na ginagawa. Masama rin ito. Ano po ba? Partner yan. Ano yung motibo mo? Galing ba yan sa Diyos o sa sarili mo lang? Pagka galing yan sa Diyos, trabaho
Sa Google, ito, malalaking kumpanya, Google, international yan, o kaya Facebook. Sa palagay nyo kaya, a-apply ka dyan bilang empleyado ng Google. O sabihin natin sa Miguel. Okay? Kailangan po ba dyan ng mataas na pinag-aralan? Kailangan po ba dyan ng graduate diploma? Kailangan po ba dyan ng credential? Yes. Hindi pwede nga isip mo lang ngayon, mag-apply ka. Kasi kung lahat na nakakaisip, nag-apply dyan, hindi daming nakapasok. Masasela yan. Amen po ba? Kung masela ng Google, tao lang yan. Kung masela ng San Miguel, tao lang yan. At pandito lang yan. Kailangan masela ng ministry ng Diyos. Lalo masela ng ministry ng Diyos. Kaya sabi ko yung kanina sa inyo, iba ang kaisipan ng Diyos sa isip-isip ng tao. Akala mo yung pag-iisip mo'y tama na, pero iba, isang bunin mo pa sa Diyos siya kung approve ba yan o hindi. At ang nag-approve ay ang Diyos. Kaya nga, bago gagamitin ng Panginoon ng isang tao, lalaki, babae, sinusubok niya. Pinapadaan niya muna sa apoy. Ang Diyos hindi po nag-aaral ng diploma. Ang hinahanap ng Diyos ay spiritual, tapat, at totoo. Pwede mo kasing biruin yung kapwa mo. Pwede mong loko-loko yung kapwa mo, pero naglilingkod ka sa Diyos. At delikado ang paglilingkod, gusto mas sila ang paglilingkod sa Diyos. Kaya kailangan laging yung pagsisiyasa mo sa sarili. Amen? So yun po, mga kapatid. Ngayon, kung ikaw naman ay nasubok na, pero naglilingkod ka pa rin, yung ginamit mo na yung will mo. Ito nga, naalala ko yung lagi sinasabi ni kapatid na Bernard, na isang Miyerkules daw, biglang sumakit ang kanya dyan, ay andun na siya sa bahay nila dyan sa ating unang chapel. Bumalik na lang sila kasi namatigas ang masakit niya. Pero despite ng kanyang masakit dyan, sabi niya, sasamba pa ay maatin pa ako sa prayer meeting kasi kay Satanas lang ito eh. Hindi niya ginamit yung kanyang damdamin. Kasi kung gagamitin mo yung damdamin mo, di ba? Hindi ka napupunta, may sakit eh. Anong ginamit niya? Yung kanyang will. Yung kanyang kalooban, yun ang gusto ng Panginoon. Kasi ang Diyos po hindi namimilit eh. Tama mo ba? Hindi rin ang bumula ang Diyos para mapagamit ka niya. Ang gusto ng Panginoon, i-presenta niya, turuan ka niya kung ano dapat mong gawin, and then ikaw ang magdidesisyon sa sarili mo. Amen? Para sa iyong sariling bulisyon, sa iyong sariling pusa, ang paglilingkod, hindi nakikitang ka. Ikaw ay kung ano bang ginawa ng mga tao para sumunod ka. Hindi. Tawag nila dyan ay gamitin mo yung will mo. May sakit ka, wala ka sakit, maglilingkod ka sa Diyos. Feel ko, hindi ko feel, maglilingkod ako sa Diyos. Bakit? Nag-desisyon na ako. Alam mo ba? Kayong mga nag-asawa, nag-desisyon na kayo, di ba ba? Samahan yung asawa nyo. Eh kung ano ba, sa araw, hindi hinapin. Eh parang hindi ko nahanapin ng asawa ko, papaalam ka na. Baka 10 asawa ka, lagi mo itipid. Kasi nga, umaasa ka sa feelings. Ang feelings hindi mo maasahan yan kasi backflipping yan. Kaya ang spirituality is emotional. Spiritual ay control niya ang kanyang emosyon, not the other way around. Hindi yung ikaw ang kinokontrol ka ng iyong emosyon or else magsisisi ka. At marami ka bang madadalang mali sa decision mo, marami kang madadala. Isang buong pamilya mo, madadala mo sa mga disposition mo na hindi decision na hindi ayon sa principles. Decision lang kasi nga nag-feelings lang. Parang mga hayop po, wala naman yung prinsipyo. They act on emotion, pure emotion, and then usually mali-mali. Kasi wala silang tuntunin. Kaya sabi ko sa'yo, magbasa kayo ng Bible. Alam nyo, kaya alam niyo po ba ang roles ng mga pastor? And then, alam niyo po ba ang roles nyo sa church? Magbasa kayo. Actually, hindi kami magpapaalam po ng roles namin o kung anong roles nyo. Kayo, magano yan, mag-research kayo. Anong roles ng mga members sa pastor, anong roles ng pastor sa member. Hindi yung feeling mo lang ganito. Magano ka lang din, sumatama ka lang. Ngayon, kung alam mo sa mong nabasa yan. Okay? Meron ka bang basihan? O baka feelings mo lang na naman yan? Baka nabasa mo yan sa Facebook. Mga quotations sa TikTok.
Hindi ganun lang, church. Ibigan. Ang iglesia po ay nabubuhay sa mga epistola ni Pablo. Be specific. Hindi nga hindi nga buong Bible, hindi mga old teaching dyan, hindi na pinag sa akin. Alam nyo. Alam nyo. Lalo na kung matagal na kayong Christian. Matagal na kayong Christian. It's your responsibility. Responsibility niya po yan. Alam nyo, ang role nyo as a Christian. Ako, inaalam ko ang role mo as a pastor. Amen? Alam ko po ang aking role as a pastor. Hindi ako social worker. I'm a pastor. I'm not a politician. I'm a pastor. Amen? Alam natin, dapat ang ating role. Sige po, mag-pray tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita. Hindi kami maligaw ng aming damdamin, ang mga pandilinlang ni Satanas, mga kasinungalingan ni Satanas. Tulungan niyo po kami lumakad sa katotohanan. Sa bagay katotohanan. Salamat po sa tulong ng Banal na Espiritu. Kami tinutulungan, ginagabayan, dinagay sa tamang landasin. Kung dapat namin paniwalaan, hindi namin dapat paniwalaan, wala dapat namin gawin, o hindi namin dapat gawin. Panginoon Diyos, salamat po. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.